Praise God. Good afternoon po sa bawat isa sa atin. At by the way, totoo po ba, maraming mga tao, pagka nagsisimula ang ganitong pasimula ng taon, marami tayong mga sineset na goal sa ating buhay. Totoo po ba yan? Pag nagsisimula ang taon, ang dami nating mga sineset na goal sa ating mga buhay. But sino po aminado? Yung goal na sinet mo 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago, yun pa rin naman yung goal na sinet mo ngayon. Ano ibig sabihin nito? Marami pong mga tao, 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago, nag-set na ng goal na magpapapayat, pero after nung 3 years, after nung 5 years, sa halip pumayat, parang lalo pang tumaba. Napansin nyo? May mga tao na yung mga sinet natin, ilang taon na, yung nakaraan, nag-set tayo na mag-iipon na tayo, pero pag pinansin mo, pagka humarap ka sa salamin, ang naipon mo lang yung bilbil. Napansin niyo yan? May mga tao na, again, ang dami nating mga sineset na mga bagong goal sa ating buhay kapag ka nagsisimula ang panibagong taon. But again, after nun, sa panibagong taon, iseset na naman natin siya. May mga tao nag-set ng panibagong goals sa kanyang relationship, yung kanyang relationship goals, pero after nung 3 years, 5 years, after nung maraming mga taon, yun pa rin yung sinet niya. O yun pa rin yung goal niya sa kanyang buhay. So, ano pinapakita nito? Alam niyo po, for so many years of our journey, nasanay tayong nagseset tayo ng mga bago at bagong mga goals sa ating buhay, pero pag tinignan natin, nananatili lang siyang goal. At nahihirapan tayong tuparin yung mga nasabing mga goals na yon sa ating mga buhay. Nahihirapan tayong tuparin yung mga sineset natin na mga pangarap na gusto nating magbago sa ating buhay. We set things that we wanted to have, we wanted to be, pero yung pagtupad dito, ito yung madalas na nagkakaproblema tayo. Totoo po ba yan? Sino aminado? Nung sineset mo yung goal na yan, nandoon yung matinding eagerness sa'yo na mangyari ito. Nandoon sa iyo yung matinding excitement na mangyari yung nasabing goals na yan, pero ang challenge, pag nandoon ka na sa point na tinutupad na to. Totoo po ba yan? Nandoon yung matinding challenge kapag ka nandoon ka na sa point o sa phase na kung saan kailangan mo na siyang tuparin. Kasi nga ito ang totoo, mas madaling mag-set ng goals kesa tuparin yung mga sinet na goals sa buhay. Totoo po ba yan? Ang daling mag-set ng goals eh. Pero, ang challenge, pagtutuparin mo na siya. Pag gagawin mo na, nandoon na ang matinding challenge. Madaling mangarap na pumayat eh. Pero, pagka gagawin mo na, nandoon, ibang usapan na yon. Kapag ka, ang sarap ng ulam, ang sarap ng niluluto sa bahay, iba ng usapan yan eh. Madaling mag-set na magtipid, pero ibang usapan na kapag ka nag-i-scroll ka na, nakakakita ka na ng mga sales, nakakakita ka na ng mga 50%, 70% na sales. Alam niyo po, madali din naman na madali rin namang mangarap na hindi na kayo mag-aaway na mag-asawa, pero ibang usapan na pagka nagaan yung demonyo yung asawa mo. Totoo po ba yun? Ang daling mag-set ng goal na hindi na kami mag-aaway, pero, ibang usapan na pagka nag-iibang anyo na yung asawa mo. Alam niyo po, ang napaka-importanting tanong for this afternoon, ano ba yung pagkakaiba ng mga taong naabot mo, nung mga taong naabot yung kanilang mga sinet na goals, at doon sa mga taong hindi naabot yung kanilang mga sinet na goals sa kanilang buhay. Bakit may mga tao, parehas na parehas ang sitwasyon ninyo, pero bakit siya naabot niya yung goals niya sa buhay? Pero ikaw, bakit nanatili pa rin goals? Alam niyo po, isang tanong na dapat itinatanong natin sa ating mga sarili bago pa tayo mag-set ng anumang goals na gusto nating maabot sa ating journey. Alam niyo po, ang isa sa mga napaka-importanting tanong for this afternoon, am I interested on achieving what I want in life, in my journey, or am I committed on achieving them? Alam niyo po, napakalaki ng pagkakaiba nung interesado ka lang doon sa committed ka na abutin ang isang goal sa buhay mo. Napakalaki ng pagkakaiba nung bagay na yon. Now, ang tanong dito,
Ano ba pagkakaiba nun? Una, if you are interested, you will do what is only convenient to do. Ito po ang totoo. Pagka ikaw, interesado ka lang, ang gagawin mo lang yung isang bagay dahil convenient siyang gawin. Alam niyo po, gagawin mo lang, pansinin niyo, pag ikaw interesado ka lang pumayat, makaipon, maging maayos ang iyong relationship ng iyong asawa, lahat gagawin mo o gagawin mo lang yung convenient na gawin, yung madaling gawin. At dahil doon, pag nahirapan ka na, nag-struggle ka na, kasunod doon, i-give up mo na. Napansin nyo? Marami tayong mga sinet na goal sa ating buhay. Nung nahihirapan na tayo, give up na natin. Nag-set tayo ng goal na papayat tayo, pero nung nahihirapan ka na sa pagpapapayat, give up mo na yon. Nag-set tayo na mag-iipon tayo, pero nung nag-i-struggle ka na, doon sa point nung ikaw ay nag-iipon na, give up mo na yung goal mo na yon. Nag-set ka ng goal na magiging maayos na kayo, hindi mo napapansinin yung mga mali o yung mga hindi dapat sa iyong asawa, sa iyong boyfriend, girlfriend, pero pag nag-i-struggle ka na, gini-give up mo na yung goal na yon. Alam niyo po, pag nahihirapan na tayo at nag-i-struggle na tayo, mas madaling i-give up ang isang bagay. Mas madali siyang talikuran pag nahihirapan ka. But if you are committed, you will do whatever it takes. Ano ibig sabihin nito? Pag committed ka na maabot anumang goal na sinet mo, anumang mangyari, aabutin mo siya eh. Kahit na nahihirapan ka, pag committed ka na mangyari anumang pangarap na sinet mo, you will turn it into reality. No matter what. Anumang pangarap, anumang goal na sinet mo sa iyong buhay, pagka committed ka at hindi ka lang interesado na maabot yun, whatever it takes, aabutin mo siya. You will turn it into reality. Pag committed ka, hindi mo hahayaang diktahan ka ng sitwasyon, ng nararamdaman mo, at ng mga ayaw na magtagumpay ka. Kasi nga, tandaan nyo po, every time na magseset ka ng goal sa buhay mo, hindi lahat matutuwa at gusto maabot mo yung sinet mong goal sa buhay mo. Hindi lahat gusto gumanda ka. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Hindi lahat ng tao gusto gumanda ka eh. Pwedeng yung katabi mo nga naiinggit sa ganda na meron ka eh. Napansin niya? So, hindi lang kumikibo pero naiinggit at sa loob-loob niya, mas maganda siya sa'yo. Alam niyo po, hindi lahat natutuwa na makita kang gumiginhawa sa buhay. Totoo po ba yan? May mga tao sometimes, yung pang mga pinakamalalapit sa atin, yung inaasahan mo na matutuwa doon sa achievement mo sa buhay mo, but sometimes, sila pa yung hindi natutuwa na gumiginhawa ka sa buhay. Hindi lahat matutuwa na ayos na ang relationship mo sa buhay mo. Napansin nyo? May mga pagkakataon nung parang sira ang relationship mo, sira ang marriage life mo, parang okay lang din sa kanila eh. Pero nung maayos na yung marriage life mo, nung maayos na yung relationship mo, parang sila pa yung apektado na maganda na yung nangyayari sa buhay mo. Alam niyo po, tandaan nyo, hindi lahat ng magandang nangyayari sa buhay mo matutuwa yung mga taong nasa paligid mo. Hindi lahat ng naaabot mong goal sa buhay, naaabot mo ng mga pangarap sa buhay, mga tao sa paligid mo ay matutuwa. But again, sabi ko nga po sa inyo, kung interesado ka lang sa pag-abot ng iyong mga pangarap, paaapekto ka doon sa nararamdaman mo, paaapekto ka doon sa mga tao sa paligid mo, hindi mo maaabot yung dapat mong maabot sa iyong journey. At kasunod nun, i-give up mo na yung goal na yan. So another thing, ano ba pagkakaiba nung interesado ka lang sa committed ka doon sa isang bagay na gusto mong maabot sa buhay mo? If you are interested only to do one thing, you will believe on your stories and excuses as a biblical truth. Totoo po ba? Maraming tao, ang galing mag-justify ng mga pagkukulang. Napansin niyo yan? Sino po aminado? Kung magpapakatotoo ka lang sa sarili mo, marami kang ginawang excuses na supposed to be, hindi mo dapat ginawa sa buhay mo. Marami kang ginawang excuses nung nagpapapayat ka, nung nahihirapan ka na supposed to be, dapat hindi mo naman ginawa. Marami kang ginawang excuses nung nahihirapan ka na doon sa pag-iipon mo, doon sa pagkakaroon ng financial discipline. Marami kang ginawang excuses doon sa panahon na nahihirapan ka na doon sa relationship mo.
Alam niyo po, maraming mga tao ang gagaling gumawa ng mga excuses bakit hindi maabot yung mga sinet na goals sa kanilang buhay. By the way, bago po tayo magpatuloy, sino ba rito yung mga may pangarap pang abutin? May mga gusto pang abutin sa buhay? Kasi pagka wala na tayong gustong abutin, mag-closing prayer na tayo. So, pero hanggat mayroon pa tayong gustong abutin sa ating buhay, alam niyo po, kailangan matutunan natin ang pagkakaiba nung interesado ka lang doon sa committed ka. Alam niyo po, yung mga taong ang galing gumawa ng mga excuses sa pagsaset ng kanilang goals sa buhay, sila yung klase ng mga tao na sa halip aminin na talagang nagkulang, nagkamali, sila yung naglilitanya ng mga excuses. At para sa kanya, justifiable yung kwento niya, hindi dahilan niya, kahit hindi. But do you believe, isa sa mga pinaka-destructive sa personality ng isang tao, yung paniwalaan mong tama yung mali at mali yung tama. Totoo po ba yan? Kung meron mang isa sa mga pinaka-destructive, pwedeng makasira sa iyong personality, yung dumating ka doon sa point ng buhay mo na yung mali, paniwalaan mong tama. At yung tama, paniwalaan mong mali. So, iyon yung isang bagay na pwedeng makadistract o makasira ng husto sa iyong pagkatao, lalo na galing ito sa iyong sarili. Alam niyo po, ano tinuturo nito sa atin? Our excuses will destroy us soon. Yung mga pagdadahilan natin, saan mang areas ng buhay natin na supposed to be hindi mo dapat ginagawa, soon it will destroy you. Sisirain ka nito. Hindi maglalaon yung mga dahilan mo, yung mga kwento mo, ang sisira, hindi lang sa mga pangarap mo, kung hindi sa iyo mismo. But if you are committed, you will start today to let go of your stories, of your excuses, of your reasoning. Why? Kasi nga, hanggat hindi mo yan nile-let go sa system mo, wala kang goal na maaabot. Wala kang pangarap na matutupad. And another thing, anong pagkakaiba nung interesado doon sa committed ka? If you are interested only to do things, you will continue to be a victim of your current reality and circumstances. Pansinin nyo, bakit nga ba maraming mga tao lagi na lang biktima ng sitwasyon at ng mga pangyayari sa buhay niya? Kasi nga, sa halip maging committed, hanggang sa pagiging interesado na lang. At dahil doon, sa halip na ikaw yung nangingibabaw sa mga sitwasyon ng buhay mo, ikaw yung napangingibabawan ng sitwasyon sa buhay mo. Totoo po ba? Nangyayari madalas sa maraming mga tao na sa halip na siya yung mag-strive, siya yung mangibabaw doon sa sitwasyon na meron siya, siya yung napapangibabawan ng sitwasyon ng buhay niya. May mga tao, sa halip na siya yung mangibabaw doon sa kahirapan, siya yung nakabaon sa kahirapan at siya yung naaapektuhan ng husto ng sitwasyon ng buhay niya. May mga tao, dahil doon sa kanilang financial struggle sa kanilang buhay, nananatili na nandun doon sa isang sitwasyon na hindi naman dapat siya mag-stay doon. At may mga tao na sa halip makawala doon sa isang relationship na hindi naman disenyo ng Diyos para sa kanya, nananatili doon sa isang disenyo o sa isang sitwasyon na hindi naman dapat sa kanya. By the way, sino po naniniwala? Sa maraming areas ng buhay natin, meron naman talagang dinisenyo ang Diyos para sa atin. Meron dinesign ang Diyos na relationship para sa iyo. Meron dinesign ang Diyos na financial para sa iyo, status or yung financial status. Meron dinisenyo ang Diyos na kalusugan para sa iyo. Ibig sabihin, pag tumingin ka sa salamin at tila hindi parang lumalagpas ka dun sa salamin, ang ibig sabihin lang yan, hindi yan ang disenyo ng Diyos para sa iyo. Alam niyo po, yung health, parang ang lakas ng loob kong magsalita tungkol sa health. Alam niyo po, hindi lang naman tungkol sa magandang itsura yung pagiging maayos ang kalusugan eh. Alam niyo po, kasama yun sa disenyo ng Diyos sa buhay mo na maging maayos ka kasi gusto ng Panginoon na yung purpose niya sa buhay mo, magampanan mo pa. Totoo po ba? Maraming mga tao, hindi naabot yung purpose sa kanilang buhay, hindi nangyari yung purpose sa kanilang buhay simply because
dahil sa pag-aabuso sa katawan, sa kalusugan. Alam niyo po, whether you like it or not, pag nagkasakit ka, kahit anong gusto mo pa na gawin, yung mga purpose sa buhay mo, mahihirapan ka nang gawin. Iyon yung reality. And at the same time, pagdating doon sa usapin ng finances, maniwala ka na meron dinisenyo ang Diyos na klase ng finances o financial status sa buhay na dapat meron ka. Hindi dinisenyo ng Diyos na ikaw ay mabuhay para doon sa mabuhay at mamatay na nandoon sa kahirapan. Totoo po ba yan? Hindi disenyo yun ng Diyos sa iyo. Hindi disenyo ng Diyos sa pamilya mo yung bagay na yon. And at the same time, hindi dinisenyo ng Diyos sa iyo ang mag-stay ka sa isang relationship na hindi ka nagkakaroon o hindi ka nagkakaroon ng kapayapaan at assurance. Kaya nga po, doon sa morning session natin o service natin, ay discuss ko yung tamang pagpili o yung epekto ng maling pagpili ng tao. Kasi nga, whether you like it or not, pag namali ka ng pili ng makakasama sa buhay, lalo na sa married life, since ito ay lifelong commitment, ang laki ng magiging epekto nito sa journey mo. Pag namali ka ng taong pipiliin, kaya nga dapat pinipili ng tama yung gusto mong makasama sa buhay. Hindi basta gwapo lang, hindi basta maganda lang, o hindi dapat nakasalig ka, naka-foundation ka doon sa salita ng Diyos at sa prinsipyo ng Diyos kung sino yung dapat na pinipili mo. Kasi pag hindi ka nakasalig sa foundation ng Diyos, hindi ka nakasalig o hindi ka base sa prinsipyo ng salita ng Diyos, lagi ka lang masasaktan. Tandaan niyo po, lagi ka lang magkakaroon ng broken experience when it comes doon sa iyong relationship. At hindi yung disenyo ng Diyos para sa isang tao, lalo na para sa kanyang mga anak, na lagi na lang nasasaktan sa isang relasyon. So kaya nga, ang lagi kong tinuturo sa mga kabataan natin, pag ikaw ay manliligaw, siguraduhin mo na din lang na harap sa altar. Kasi mahirap yung marami kang nasaktan, maraming panahon na ikaw din naman ay nasaktan. Kung hindi ka rin lang sigurado sa isang tao, huwag mo nang ligawan. So sa mga kabataan natin, kung hindi ka sigurado dyan sa katabi mo, huwag mo nang subukan kasi parehas lang kayo masasaktan. Pero kung sigurado ka naman na hanggang sa huli, gusto mo kayo na, ituloy mo. Pero kung hindi naman, huwag mo nang simulan. So, again, balik po tayo dito sa ating pinag-uusapan. So, again, tandaan nyo po, pagka tayo hindi naging committed, na natiling interesado lang sa ating mga pangarap, sa ating mga goals, sa iba't ibang areas ng ating buhay, tandaan nyo po, ikaw lagi ang magiging biktima ng pangyayari sa buhay mo. Mananatili ka na laging biktima. Ikaw na lang lagi ang magulo ang relasyon, ikaw na lang lagi ang walang ipon, ikaw na lang lagi ang bigo ang pangarap. Why? Tandaan nyo po, unless you are committed, you will figure out how you can achieve those goals. Malibang totoong porsigido ka, titingnan mo kung paano maaabot yung mga pangarap na yan. Unless you are committed, you will figure out why you must achieve those goals in your journey. So malibang porsigido ka, titingnan mo bakit kailangan mong maabot yung mga pangarap na yan. Hindi ka titingin why you can't and why you won't. Ang attitude ng isang committed na tao, kaya ko at magagawa ko. By the way, sino po naniniwala? Kaya mo namang magkaroon ng isang maayos na financial status sa buhay. Niniwala po kayo doon? Kahit bata ka pa lang, dapat ganun na yung mindset na meron ka. Dapat, kahit anong sitwasyon na meron ka, lalo na kung mas mahirap ang sitwasyon ng present situation mo, dapat mas ganon ang mindset na meron ka, na kaya mong kumawala sa isang financial status ng buhay na hindi disenyo ng Diyos para sa iyo. At sino po naniniwala? Kaya mo namang maging maayos ang relasyon o kaya mong magkaroon ng isang maayos na relasyon. Totoo ba yan?
So, hindi importante kung nagkamali ka doon sa una, pangalawa, ang importante dito sa pangatlo, alam mo na ito na yung dapat at ito na yung huli. Pansinin nyo, yung Samaritan woman, nung ma-encounter ng Panginoon, so inano ba siya ng Panginoon? Yung, tawag natin dito, kinonsensya ba siya ng Panginoon? So, pinamata ba ng Panginoon sa kanya yung kanyang sitwasyon? No, hindi. Ang sinabi ng Panginoon, so, from that moment, huwag ka nang magkasala. So, alam niyo po, mayroon talagang mga dinisenyo ang Diyos na sitwasyon na dapat para sa atin. At kapag hindi ka naging committed sa lahat ng ito, mananatili ka biktima ng sitwasyon, mananatili ka na ang pangarap mo, mananatili ka na magiging cycle ang takbo ng buhay mo. Ang areas ng buhay yan, sa relationship, sa financial, maging sa iyong kalusugan, at maging sa ibang areas pa ng buhay mo. Now, ang tanong, ano ba yung mga dapat na gawin para maabot natin yung ating mga goals, especially ngayong 2026? Sino po rito, aminado, may mga sinet ng goal ngayong 2026? Meron ka ng mga sinet na gusto mong maabot sa iba't ibang areas ng buhay mo. Alam niyo po, there are some steps in achieving our goals. Unang-una, what do I need to learn on my 2026 journey? Alam niyo po, unang hakbang sa pag-abot ng mga goals, ano yung kailangan mong matutunan ngayong 2026? Kung ang goal mo this year is about financial independent, maging financial status, ano yung mga kailangan mong matutunan? Kailangan mo bang matutong magtipid? Kailangan mo bang matutong magsipag? Kailangan mo bang magbawas ng takaw? May mga bagay na kailangan mong matutunan para mangyari yung mga sineset mong goal sa buhay mo. Kasi, tandaan niyo po, hindi ang sitwasyon mo, hindi yung mga tao sa paligid mo, kung hindi ikaw mismo ang primary responsible para doon sa katuparan ng mga sineset mong goal sa buhay mo. Hindi mo pwedeng sisihin yung ibang tao bakit hindi siya nangyari. Lalo na pagdating sa pera, hindi mo pwedeng sabihin na kaya hindi nangyari yung pangarap mong pagiging pagkakaroon ng financial freedom. Tandaan mo, ikaw at ikaw ang pinaka-primary responsible. Kung ang goal mo naman this year is about having a peaceful relationship, dapat alam mo na yung dapat mong matutunan. O baka kailangan mong baguhin una ang sarili mo, baka kailangan mong baguhin ang pananaw mo pagdating sa isang relasyon, baka kailangan mong mas maging open sa communication pagdating sa iyong relationship. Alam niyo po, at higit sa lahat, baka mas kailangan mo kasi nga, sometimes, kaya lang naman nagiging cycle yung mga hindi dapat mangyari sa ating relasyon simply because hindi natin natututunan yung mga dapat na matutunan natin sa ating relasyon. Kasi nga, unless na matutunan mo yung dapat mong matutunan, doon ka pa lang magsisimula doon sa step o sa unang phase ng pagbabago sa iyong journey. Pero hanggat hindi mo siya natututunan, uulit lang siya. Yung nasaktan na yung sitwasyon na nasaktan ka, uulit lang uli yun pag hindi mo natutunan yon. Pag hindi mo natutunan, bakit lagi na lang kayo nag-aaway, mag-asawa? Isang araw, uulit lang uli yon. Pag hindi mo natutunan, bakit lagi na lang kayo nagkakasamaan ng loob? Isang araw, may samaan uli kayo ng loob. Alam niyo po, kung ang goal mo naman this year is about your ministry, tingnan mo ano yung dapat mong matutunan. Baka kailangan mo pang dagdagan yung humbleness mo, dagdagan mo pa yung iyong pagsunod, dagdagan pa yung katapatan, dagdagan pa yung mga dapat dagdagan sa areas ng buhay mo para doon sa pagbabago at sa pag-abot ng mga goals na sinet mo sa iyong journey. So be open, be humble to know what you need to learn in order to achieve your goals. Sometimes, ang pinakamahirap turuan, alam niyo po, sa tingin niyo sino?
yung ating sarili. Mula doon sa mga bagay na mahirap para sa atin na gawin. Pero pansinin nyo, alam niyo po, yung pangyayari ng cycle sa buhay mo, cycle ng kabiguan, cycle ng kahirapan, cycle ng negatibong pangyayari, lahat ng ito nangyayari unang-una simply because hindi natin natutunan yung dapat nating matutunan. But once na natutunan mo na ang isang bagay sa iyong karanasan, kasi nga, sometimes, mas malalim ang sugat kapag ang isang bagay natutunan mo pa sa iyong personal na karanasan. Kasi nga, pwede mo nang matutunan ng isang bagay sa karanasan ng ibang tao eh. Hindi po lahat ng pagkatuto sa sarili mo ang makaranas. Pwede kang matuto doon sa karanasan ng ibang tao. Pwede kang matuto sa pagkakamali ng ibang tao. Pwede kang matuto doon sa ng ibang tao. So, prinsipyo na pag natutunan mo yon, malaki ang possibility na hindi mo na siya ulitin sa buhay. Hindi na maulit. So another thing, totoo pa ba yan? Hindi lahat ng naririnig mo dapat mong paniwalaan eh. Now, when it comes on achieving your goals, ano ba yung mga dapat mong paniwalaan? Alam niyo po, anything na makapagpapahina sa iyo sa pag-abot ng gusto mong maabot, dapat hindi mo pinaniniwalaan. Ano mang makapagpapahina sa iyo para maabot mo yung dapat mong maabot, huwag mong paniwalaan. Anything na makapaglalayo sa iyo doon sa pag-abot mo, doon sa dapat mong maabot, huwag mong paniwalaan. At higit sa lahat, anyone or any circumstances na magsasabing hindi mo kaya, hindi mo dapat paniwalaan. Alam niyo po, gaya ng aking nabanggit kanina, hindi nga lahat ng tao matutuwa pag may magandang nangyayari sa iyo. Kaya nga, anumang sinasabi nila na alam mong makapaglalayo sa iyo, mapapahina sa iyo, hindi mo dapat paniwalaan. Alam niyo po, ano tinuturo dito ng Panginoon? Habang inaabot mo ang dapat mong maabot, piliin mo lang yung dapat mong paniwalaan. Piliin mo lang din, habang inaabot mo yung dapat mong maabot sa journey mo, saan mang areas ng buhay mo to, piliin mo lang yung dapat mong pakinggan. Kung ang isang tao ang sinasabi sa iyo, hindi mo kaya ang pagkakaroon ng financial freedom, dapat hindi mo paniwalaan yung sinasabi niya. Kung ang sinasabi ng isang tao sa iyo, hindi ka magkakaroon ng maayos na relasyon, hindi mo dapat paniwalaan ang tao na yon. Kung ang sinasabi ng isang tao sa iyo, hindi ka magiging matagumpay sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo dapat paniwalaan yung sinasabi ng taong ito sa buhay mo. Piliin lang yung mga dapat paniwalaan, piliin lang yung mga dapat pakinggan. Hindi lahat ng sinasabi ng tao sa iyo, again, dapat paniwalaan at pakinggan. So, another thing, what do I need to give up to go up on? Lahat naman talaga ng pangarap natin sa buhay, may katapat na halaga. Totoo po ba yan? Yung pangarap mo na magkaroon ng financial freedom, hindi libre yan. Totoo po ba yan? Yung pagginhawa sa buhay, hindi libre yan. Sometimes, ang dami nating sinasakripisyo para lang maabot yung pangarap na yan sa ating buhay. Ang dami nating ginagawang hirap o dinadaan ng hirap, ang dami nating binabayad, ang mahal ng binabayad natin para lang makalaya sa kahirapan. Yung pangarap mo na pagkakaroon ng maayos na married life, pagkakaroon ng isang maayos na relasyon, hindi rin siya libre. At yung pagkakaroon ng isang matagumpay na paglilingkod, hindi rin siya libre. Lahat ng pangarap sa buhay, may katapat na halaga. Walang libreng pangarap
Again, lahat ng pangarap na meron ka sa buhay mo, lahat yon merong katapat na halaga, lahat yon kailangan mo munang bayaran bago mo makuha. Meaning, what you need to give up to become a financial stable. Ano ba yung kailangan mong i-give up para maayos ang relasyon mo? Ano ba yung kailangan mong i-give up para magtagumpay ka sa iyong paglilingkod? Alam niyo po, bago ka makaakyat sa panibagong level ng buhay, meron kang kailangang bitawan. Hindi mo pwedeng maakyat ang panibagong step sa journey mo, saan mang areas ng buhay mo, nang hindi mo binibitawan ng dapat mong bitawan. Sino po naalala yung mga pumasok sa Bible school natin? Doon tinuro ko about doon sa needle eye of the camel. Sabi doon ng Panginoon, mas madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kesa sa isang mayaman. Ano pinapakita rito ng Panginoon? When it comes doon sa tinatawag nating eternal relevance, sometimes for us to be able to achieve something in our journey, hindi lang pala yung skills, hindi lang pala yung galing. Minsan, yung mga something na nasa sa loob natin, yung dapat nating bitawan. Minsan kaya ka pala hindi magkaroon ng financial freedom o totoong financial freedom sa journey mo kasi meron kang ayaw bitawan sa loob mo. Sometimes kaya hindi ka pala magkaroon ng totoong maayos, matagumpay na relationship, stable na relationship kasi nga meron kang ayaw bitawan. At sometimes kaya ka pala hindi maging tagumpay ng gusto sa pagsiserve mo kasi nga meron ka palang hindi dapat bitawan. Hindi dahil sa hindi ka magaling sa pag-handle ng financial, sa pag-handle ng relationship, sa pag-handle ng ministry. No. Sometimes the problem is not your skills. It is what inside of you. Yung minsan na nandoon pala sa loob mo. Alam niyo po, sino naniniwala sa pag-akyat natin doon sa mas mataas na level ng buhay, sa pag-akyat natin sa mas mataas na level ng relasyon, ng ating pagsiserve, may mga kailangan kang kalimutan. Sometimes, yung mga painful experience mo, yun na lang pala yung hadlang para sa financial freedom mo na kailangan mong bitawan. Alam niyo po, kung may mga taong nang maliit sa'yo before, nagsabi na hindi mo kaya, hindi ka giginhawa, dapat pag pinaginhawa ka ng Panginoon, hindi mo na sila pag-isipan pa, nagantihan at balikan. Kasi yung pinaginhawa ka ng Panginoon, nakaganti ka na nun sa Kanya eh. Totoo po ba yan? Kahit wala kang gawin sa Kanya, basta guminhawa ka sa buhay at pinaginhawa ka ng Panginoon, yung taong nagsabi nito sa iyo na hindi ka giginhawa, nagantihan mo na yon eh. Alam niyo po, kung merong mga taong na nakapanakit sa iyo, sa iyong relasyon, sa panahon na nakasama mo, nagkaroon kayo ng relasyon, at binigyan ka ng Panginoon ng panibagong relasyon, stable ka na, maayos ka na, dapat i-let go mo na yung experience na yan. Kalimutan na sila, kasi nga, yung binigyan ka na ng Panginoon ng isang stable na relationship, isang stable na marriage, nakaganti ka na doon sa taong sinayang ka eh. Napansin niyo? At the same time, again, lagi nating tatandaan, lalo na kung ikaw ay nagsiserve sa Panginoon, hindi ka pwedeng pagtiwalaan ng Panginoon ng isang mas malaking ministry, mas maraming mga tao na i-handle, ililid, hanggat punong-puno ka ng something on your inner brokenness na ayaw mong bitawan. Alam niyo po, sometimes ang mahadlang na lang pala sa atin, yung mga ayaw natin bitawan para maabot yung mga sinet nating goals sa ating journey. So, kalimutan yung mga dapat kalimutan. Bitawan yung mga dapat bitawan para sa pag-abot ng dapat maabot
sa iyong journey. So church, kumusta po yung mga sinet nating goals sa buhay? 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago, kumusta? May naabot na ba tayo doon? At kung mayroon pang mga naiiwan doon sa mga sinet nating goals sa buhay, try to make a reflection. Lord, ano yung dahilan? Baka ang dahilan, hindi dahil kinulang ka sa galing, hindi dahil kinulang ka sa husay, baka meron ka na lang talagang kailangang bitawan. Alam niyo po, naniniwala ako na wala namang masama sa paulit-ulit na goals na sineset natin sa ating buhay. Totoo po ba yan? Wala namang masama doon eh. Ang masama lang, alam niyo po, para sa akin, ay yung maubusan tayo ng panahon, pagkakataon to achieve those goals dahil nananatili tayong interesado lang at hindi committed. Alam niyo po, naniniwala ako hindi pa naman huli ang lahat para umalis doon sa mga nakagawian natin na hindi dapat sa buhay natin. Sa financial aspect, sa relationship, sa pagsaserve, hindi pa huli ang lahat para sa nakagawian nating pagdadahilan bakit hindi natin maabot ang isang pangarap. At hindi pa huli ang lahat. Alam niyo po, para malaya tayo sa pagiging biktima lagi ng mga sirkumstansya sa buhay natin. Sa halip, sikapin nating matutunan, mga dapat nating matutunan. Sikapin nating paniwalaan lang yung mga dapat nating paniwalaan. Sikapin nating pakinggan lang yung mga dapat nating pakinggan. At bitawan yung mga dapat, matagal mo nang binitawan. Mga bagay na nag-hold back sa'yo para maabot yung mga dapat mong maabot. Sa huli, lagi mong tatandaan, no matter what and whatever it takes, abutin mo pa rin yung mga pangarap mo. Lalo na para sa pamilya mo, lalo na para sa mga mahal mo. Dahil gaya po ng sinabi ni Lord dito sa Isaiah 41 verse 10, yung ating pong reference verse for this afternoon, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hand." Alam niyo po, bakit sinabi ng Panginoon na, "I will uphold you with my righteous hand"? Righteous hand symbolizing God's power and justice. Maniwala ka, kayang ibigay ng Diyos yung mga pangarap mo sa buhay. Totoo ba ba yan? Yung pangarap mo sa financial mo, kayang ibigay yun ng Diyos eh. Yung pangarap mo sa relasyon mo, kayang ibigay yun ng Diyos. Yung pangarap mo sa pagsaserve mo, kayang ibigay yun ng Diyos sa'yo. At ang maganda, ang sabi ng Panginoon, "I will uphold you with my righteous hand," symbolizing God's power, symbolizing God's justice. Alam niyo po, maniwala ka, alam ng Diyos at mabuti ang Diyos. Alam ng Diyos kung kailan niya ibibigay yung dapat niya ibigay. Kung kailan niya tutuparin yung dapat matupad sa mga pangarap mo sa buhay mo. Yung financial freedom, madali lang sa Diyos yun eh. Totoo po ba yan? Yung pagkakaroon ng isang maayos, stable na relationship, marriage, madali lang sa Diyos yun eh. Pagkakaroon ng isang matagumpay na pagsuserve, madali lang din sa Diyos yun. But again, kailangan mo lang paniwalaan na yung journey mo sa pag-abot nun, walang ibang makapagtatawid sa iyo kung hindi ang Diyos. Yung kanyang power, yung kanyang justice. So no matter what, whatever it takes, huwag kang mapagod abutin yung mga pangarap na nilagay ng Diyos sa buhay mo. Lalo na para sa mga mahal mo, lalo na para sa pamilya mo. So let us pray. Panginoon, sa hapong ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, binibigay po namin sa iyo ang mga pangarap namin. Mga pangarap namin na hindi pa natutupad, mga pangarap namin na natupad na Panginoon,
mga pangarap namin, Panginoon, na ilalagay mo pa lang sa aming puso. Lord, I declare na sa buhay ng bawat isa na naririto sa physical service, sa online service, yung mga pangarap na yan, Panginoon, sang araw, kakatok sa kanilang tahanan ang katuparan. Lord, salamat dahil naniniwala po ako na hindi mawawalan ng kabuluhan yung mga pangarap na nilagay mo sa aming puso. Sang araw, magkakaroon ito ng katuparan at matutupad ito according to your purpose, according to your season, according to your will. Kaya sa oras na ito, lahat po ng mga pangarap na yan sa iyong mga kamay, amin pong itinitiwala at inilalagak. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po mga ang dalangin. Amen and amen. God bless you all.